Grandmaster na naman ang nakaharap ng ating pambato na si FIDE Master Arca dito sa penultimate round ng papalapit ng matapos na Bangkok International Open. At pagkatapos nating i-analyze, susunod natin ang update sa Grenke na kung saan si Magnus ay nananalasa sa freestyle. Yan po ang ating pag-aaralan, samahan niyo ako. White dito si Gian at nag-D4, D5 si GM Ganguly ng India, Knight F3, Knight F6, nag-C4 at kumapture sa C4. Ito yung tinatawag na Queen's Gambit accepted. Pero nag-G3, aba kakaiba ito. Kasi madalas dito ginagawa E3, Knight C3, pero itong G3, aba matindi preparasyon ni Gian ah. Nag-C5, agad inatake ang D4 at nag-Bishop G2, Knight C6 at nag-castling. Ayan, adjust ko lang po yung volume ng ating pyesa para mas maganda. Yon. Kumapture sa D4 at nag-Bishop F4. At yan ang maagang novelty ni Gian. Dito kasi ang linyado pa ay yung nagku-Queen A4 para bawiin yung pawn sa D4. Sadyang pinapakain yung pawn sa D4 kasi pagka-capture dyan, mag-rook D1, mababawi din naman ang pawn sa D4. Kung mag-E5 man, babasagin lang yan ng E3. Kaya ang main move dito ay Queen A4. Pero mga kamatsas, ibang klase ang preparasyon ni Gian. Bishop F4, yun nga lang, binad mo ba ng computer? Ang purpose kasi ng Bishop F4, ang basa ko dito, para mapigilan din yung paparating na E5 at lalong mapapalakas yung D4 at baka hindi na mabawi yung pawn. Nag-G6 naman si Ganguly para magde-develop dyan at binigyan din po ng X ng engine. Dapat daw Knight G4 pala ang tira dito para maihatid yung pawn, mailagay sa E5 ng mabilis. O halimbawa, paalisin H3, mag-E5. Makikipagsabayan. Oo nga, no? Yan ang magandang tira sa black na na-miss ni GM Ganguly. Nag-G6 siya at nag-Knight E5 si Gian. Ayun, inatake yung Knight. Bishop D7, dumipensa. Knight A3. Ayan, para bawiin naman ang pawn sa C4. At nag-Bishop G7, pinabawi na yung pawn. Knight A takes C4. Nag-castling. At dito po ay lamang pa rin ng isang pawn ang black. Kahit na nakuha yung isang pawn kasi nga sinacrifice yung pawn sa D4. So, ang next assignment dito ni Gian, papaano niya babawiin yung isa pang pawn? Nag-Queen B3, atake sa B7. Queen C8, dinipensahan at nag-Rook A C1, pineresure dahil nandiyan ang Reyna. At nag-Knight H5, inatake ang Bishop. Ayun, dito mga kamatsas, talagang natuwa ang computer stockfish sa tinira ni Gian. Bishop D2, brilliant move. Kasi kung kakapturein ang E5 takes, meron pa rin namang atake sa Reyna. At talagang dapat iiwas talaga ang Bishop, hindi basta-basta pinagpapalit sa Knight sa ganitong sitwasyon. Nag-Queen E8. Okay, ilag na. Knight takes Bishop, yun ang pinili po. Para kahit papaano, kahit na one pawn down, nasa white naman ang Bishop pair at compensated yan. Malakas pag Bishop pair kasi. Knight A5, ayan na, talagang diniinan na ni Gian yung pressure dyan sa queen side. At nag-Rook B8 lang, dinipensahan yung pawn. Kinapture na, capture at nag-Queen A3. At ayan na, ang next target. Nag-Rook C8, habol-habol, depensa si Ganguly. At nag-Bishop B4, inatake naman yung pawn. Nag-E5 at nag-Rook C2. Para ang plano, ibabaterya ang tore hanggang sa mabawi na yung pawn sa C6. Galing ni Gian, no? Grabe lumingkis ng position, no? F5, ang gusto mangyari ni Ganguly, ang basa ko po dito pag pumatong, babarahan yung diagonal bishop. Pero hindi nagustuhan ng computer. Accurate daw ay Knight F6. Ayan ang accurate. Pero balik tayo sa F5 na ginawa. Bishop C5, inatake yung pawn. Knight F6, hindi na pinansin kasi may Rook A8 naman mamaya. May bawi. Rook FC1, Knight E4. At nag-Queen A4 dito. Queen A4. Pag kinapture ito, capture, may kuha din sa pawn C6. Okay? Nag-H5 para ang plano mag-H4 at palambutin ang kahit papaanong matibay na shield. Bishop A3, umatras na. Capturing yung pawn C6. Nag-King H7, umiwas. At pwede na bang capturing yan?
nag-rook C4 lang. Okay, teka muna mga kamatsas, no? Liwanagin natin. Pag kinapture kasi yan, may rook B6. At malalagay sa malaking kapahamakan ang puti dito. Kaya yun ang purpose ng iwas eh. Walang capture doon with check. Nakapin ngayon ang tore. Paano ngayon yan? Walang solusyon. Babagsak talaga. Rook C4, kakapture lang. Bitin naman yung rook sa C1. Okay? O, balik tayo. Kaya nag-rook C4 muna si Gian at nag-bishop H6. Tineret ang tore. Nag-rook D1 at nag-rook B6. Okay, dinipensahan na. And nag-E3. Talagang hanggang dulong humahabol si Gian sa isang pawn niya. Kailangan habulin talaga. Bishop G7 para pang sapat na depensa pero binad mo ba ng computer? Dapat daw ay, grabe, yan ang na-miss pala ni Ganguly. King takes tapos bishop to E3 check, King E2 and sabay tulog lang na ganon. Sabay islog lang oh. Medyo mahirap pong gawin ito pero compensated dahil sa tibay ng center control ng black. Ayan. May H4, mga ganun-ganon, F4 later on or E4. Okay, dito ay lamang ang black. So yan, matututo tayo mga kamatsas na pwede tayo mag-sacrifice ng pyesa basta massive ang ating center control, lalo na ang tibay ng pawns dyan. Okay, pero hindi nakita ni Ganguly, nag-bishop G7 lang siya at nag-queen C2, tsaga lang si Gian, queen F7 at nag-rook A4. Ayun, pineresure yung pawn A7 pero binad mo ban. Dapat daw ay E takes D4 na, E takes D4 at mag B3. Ayun. O pero slightly better pa rin for black kasi weak yung C3. Ayun. Malulundagan dyan. Tapos bishop C5. Okay. Medyo mahaba-haba pa yan at complicated ang continuation. Balik tayo sa ginawang rook A4. Pressure doon. At nag-rook B7 na pressure naman si Ganguly. At dapat daw ang tira dito ay C5 na. Okay, pagapangin na sa C4. O, papakapture pa pala yun, no? Grabe, malalim, no? May mga position talaga, malalim ang judgment dapat, eh. O, pero nag-rook B7 at dito po ay talagang binawi na ni Gian yung kanyang nakabinbin na pawn down. At bawi na po, no? 6, o ayan, o, dalawa, tag-anim na pawns na. Pero, ayan na naman, meron na naman siyang talagang si Ganguly, no? Makipon to, no? Tawag sa amin, makipon pag mahilig sa pon, eh. O, rook A5. Lamang na naman siya ng isang pon. Ayaw talagang pabawi ang Gandulo. Queen B3, inatake ang tore, pero dapat daw ay rook takes B2. Ayun, na miss na rin dito ni Ganguly yung mga winning shots niya, no? Kasi pag kinapture nga naman, kuha yun. Oo nga, no? O, pero, nag-Queen B3, rook D3, Queen C2, rook C5. Ayun, bad move uli si Gian. Time pressure na rin siguro. Dapat daw tira is capture. Tapos mag-rook C7 ba? O pag kumapture dyan, may capture dito. Kaya pala the best yun. Oo. May ganun pala. Kaya persado pagka-capture dito, sabay rook F7 lang. The best. O sabay F3 lang. Yun nga lang po, syempre talagang by nerve, complicated pa rin. Lalo na nandyan yung reyna ni Ganguly nakapasok, nakaka-pressure yan. Baka may mga sundot yan na hindi inaasahan. Balik tayo sa rook C5, Queen B1 checking, G2, at nag-rook F7. Ayun, nakarecover ng good move. At nag-E takes D4, ayun, narong timing na bad movean si Gian. Dapat daw ang tira is F4, persado na pala yan. Talagang para mawala yun at makakapture sa H5, yun ang purpose eh. O tapos magku-Queen E1, mga ngalikot, di makagalaw, nakapin, at magku-Queen F3, etc. mga kamatsas. Pero yan ang timpladong, yan o, wala may E4, tapos Queen D1 ang force, no? Kasi pagka pumunta dito, may Queen E2 check, at halimbawa mag-King King H3, mag-Rook E8. Talaga nga naman, pag kinapture yon may Rook takes F4. Grabe. Pag kinapture ng pawn, may matchas. May check dito. Grabe pala yung continuation nito. Madugo. Pag kinapture to, queenless. Madugo ang continuation pala, mga kamatchas. Pang highly computerized solution ang dapat gawin, no? F4. Pero ang ginawa ni Gian, mga kamatchas, kumapture sa D4 at dito, mga kamatchas, talagang nilubos-lubos na sarapang mabuti dito si
Ganguly at nag-rook takes F2. Blanderatius ang binitawang tira. Nasarapan ng husto si Ganguly. Pero parang ang lakas ng dating kasi may check nga naman dun no? Pero accurate daw ay Rook CF8. Ayun, hinay-hinay lang. Tapos mag-F3 and dito palang babangas. Rook takes F3. Diyan palang babangas. Pag kumapture kasi may ganun kuha yung queen. Yan, winning for black. Grabe. Namiligro pala si Gian dito. Pero dahil nag-rook takes F2, naka-recover. King takes, rook F8 check, king E2 takbo. Hanggat may lupa ang tawag dyan. Bishop H6. Dako, ito na po yung threat. Queen F1. Teka muna mga kamatsas, no? What if rat-ratinan check sa ilalim? Sige nga, tingnan natin. King D2, rook F2 check. May takbo. And white is winning kagad mga kamatsas. Pag chumek, ganun Protected kasi yung B2, yun na maganda. May bishop A3. Ayun. Balik tayo. Kaya pala nag-bishop H6 muna para queen F1 matsas. Walang takas ang king. At dito mga kamatsas, sa kabila ng napakadelikadong posisyon ni Gian, merong hindi nakita si Ganguly na pang sorpresa ni Gian na talagang only move yon to survive this position. Only move. Pang puzzle ito sa ilang sandali lang. Guess nyo po, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Only move Rook C1. Congrats sa mga nakakita. Galing ni Gian, Rook C1 para maawat yung Queen F1 check, sacrifice, and may sibat doon. Mabawas-bawasan. Pag nawala ang tore, bawas na yan. Kinapture, ayun, may bawas. Check. King F1, check ulit. Chumek ulit. Okay, accurate yung mga check ni Ganguly, King F1, check, accurate, At dito po ay nagtabla. Kasi accurate naman Check, check. Pag dito kasi may check doon. Kung wala sanang perpetual check no? Teka nga muna. Busisiin natin to bago tayo lumipat sa laro ni Magnus mga kamatsas paano kung magpilit? Halimbawa, pumunta dito. May check doon. Grabe naman ka-perfect yun? Perfect. Pag nag-G4, saka ka-capture doon. Wala bang pilit-pilit yan? Walang pilit-pilit. Tori kasi kay Gian take sabay King G2. Parang ito may something no kasi Tori yung kay Gian. Baka pwedeng playable pa. No? Pwedeng baka magkamali pa si Ganguly. May panalo pa ni Gian. Pero complicated na rin. Di na rin natin masisisi si Gian kasi siyempre nanggaling po sa napakatinding pressure na pinagbabayo siya ng atake. Yun Kaya dito po wala talaga sapat na pangharang Kung dito naman pumunta, Queen F7 doon naman. Pagka gumanon, dito. Hindi makarook dito, may bishop. Perfect yung mga check, no? Kaya pala tabla. Okay, nakasurvive si Gian mga kamatsas. Nakakapanghinayang kay Ganguly. At plus points rating si Gian. At ang maganda nito, ang pagkakabasa ko po sa balita ay secure na ang IM norm ni Gian. Congratulations, Gian. At ang last round niya, walang iba kung hindi si Nigel Short, mga kamatsas. Nigel Short, yung lagi nating kalaro sa online sa chess.com. At kapag nanalo siya, GM norm. Pag natalo, secure na niya yung IM norm, mga kamatsas. Kasi FIDE Master pa lang siya ngayon, so kumukumpleto siya ng IM norm. 3 IM norms kasi yan. And to reach 2400, yan po ang kakumpletuhan ng international master title, kagaya ng pinagpaguran po ng inyong lingkod. 3 IM norms and 2400 ang kailangan maabot. Okay, ngayon, sunod naman natin. Mamaya ko po pakita sa inyo yung Bangkok Ongoing ngayon ang laro ni Gian kay Nigel Short. Hindi pa tapos So, pasadahan ka agad natin right after Pero ngayon, sunod natin ang update naman sa Grenke Germany. Ang face-to-face na Swiss system format ng freestyle. Makibalita tayo. Kahapon, ang update natin, 5 out of 5 si Magnus. So ito po yung round number 6 niya kay Awander Liang, Super GM ng USA. At mamaya naman kay Magsudlu sa round number 7. Ano ba ang nangyari? After nito, titingnan natin ang results and standing. Ganun din, babalikan natin ang results and standing ng Bangkok sa bandang huli. Okay? Ang ginawa dito ni Awander Liang, teka muna, sa combination, alin ang tumama sa posisyon ng chess? Walang tumama. Tingnan nyo po. Lahat sala
Walang pang chess na pwesto. Nag-knight B3 si Liang at nag-C6 naman si Magnus para control kagad, labas ang bishop. Nag-C3 din, okay, diagonal release. Nag-G6, okay, para makawala ang queen. Nag-E4, okay, control the center. At nag-E5 din. Nag-castling, ayun, oh, ang cute ng castling, oh. Oh, castling queenside. Castling queenside din si Magnus. At nag-D4, ayan, inunahan na ni Liang ng break. Kumapture si Magnus, capture, ayun, na bad movean kagad ng maaga dito si Liang. Dapat daw is knight takes D4. O tapos magda-knight E6. Okay? Pawn ang pinang-capture kasi sa real chess, 'di ba? Syempre parang napakaganda ng pagkakakontrol sa sentro pag ganyan eh. Pero ayun, may paraan si Magnus na pangbungi sa ganyang very solid center at nag-E5 na bad movean si Liang na naman. Pangalawa na. Dapat daw ay F3, maintain lang ang solid center. At para makawala na rin, ma-extra support ang bishop sa sentro. Pero nag-E5 dito, knight E6, H3. Aba, umuulan ng question mark itong si Liang. Dapat daw ay G3 para yung control naman ng queen ay makahinga. O kasi nasa sulok yung reyna eh. Nag-A3. Ano kaya purpose? Idudungaw ba yung bishop dyan? Nag-D6. Good move by Magnus. Ayan na, unti-unti nang aatakihin ang sentro na yan. Nag-Bishop H2. Yung pala purpose ni Liang para suportahan. Kinapture, capture, takes, 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 takes. Persadong king kasi pag tore ang pinang-capture, mabibitin yung pawn sa E5. At nag-Knight B6. Okay? At nag-Queen H2. Okay, dumungaw na rin yung queen. H5, space sa queen side. Queen G3, atake, and Bishop F7, depensa. Nag-H4, okay, para hindi naman masyadong makatulak at makakain ng space ang black sa king side. At nag-check, King C1, Knight C4. Okay, at kitang-kita sang ayon ng computer evaluation bar sa mga diskarte ni Magnus. Bishop C2 at nag-Rook D5, ayun, huli. O F4, meron pang pandepensa. Hindi dinipensahan. Hindi dinipensahan ng F4. Rook takes E5. At ganun ang ginawa ni Liang. Parang medyo suicide yung ginawa niya. Nagpa 1 pawn down lang. Teka muna mga kamatyas, no? What if F4? Ano pa mangyayari? May Queen H6. Babagsak yung pawn. Kahusay talaga ni Magnus talaga. Grabe. Pumapabor lagi sa kanyang kapalaran ng latag, ano? Kaya pala na pa Queen C3 na lang. Wala rin. Useless din ang F4. Babagsak. So, na 1 pawn down dito. Maliwanag. Knight C7. Perfect move pa. May Knight B5. Galing sa kanya-kanyang diskarte talaga si Magnus. Galing kumapa. Ganun-ganun lang. Simple lang. 1 pawn up na. Queen E3. Atake. And nag B6. Depensa. Knight D4. Atake. Queen F6. Depensa. Knight F3, another bad move by Liang. Siguro pupunta doon, poposte sa G5. Pinitas lang. Nga no. Pag nag B3, may check lang doon. Grabe, 2 pawns up na. Queen E5 at nag Queen F7. Walang maagaw walang mabawi si Liang. Queen E6, threat sa pawn, C6, nag Queen C4. Good move. Depensa na, may Bishop B3 pa. Tapos may check pa doon. Aray, grabe. Okay, pinakapture yung G6 pero may check, may rat-rat sa ilalim. Another bad move by Liang. Kasi kung aangat po, kakapturein, mararat-rat yung pawn dyan eh. Bishop D1, Bishop B3, paano ngayon isasalba to? Walang pang salba. Walang pang salba. Yun lang po, no? Nag-resign dito si Liang. Kasi kung kakapturein ito, King B7, may ano, pag naging B7, may Queen D7, Knight E6 ang tamang pandepensa. At walang paraan ang reyna, walang check, perfect ang position. Walang Queen D3, walang pangsalba, walang panalba. Sa bagong salita na walang panalba. Walang pangsalba, Grabe, husay talaga ni Magnus sa kapaan ng position. Galing. Okay, sunod natin ang pambato naman ng Iran. Mabigat daw ito. Si Magsudlu. White naman dito si Magnus. Si Magsudlu na ba ang aawat sa perfect points si Magnus? Nag C3. At iba na po ang randomized position. May tumama ba?
Sa pwesto ng chess, tore lang sa dulo. Oh, ito lang, dalawa lang. Yan ang tumama sa real chess na pwesto, no? Pero wala na. Randomized na. Okay, C3, E5, si Magsudlo, F4. Capture, Knight D3 para kukuhanin yung pawn. May mga pabitin si Magnus. Teka muna, pag nag-G5 ba, mag-H4. Grabe, lamang kagad ang puti. Hanip ng mga discarding natatanaw ni Magnus, ha. Pag gumanon, di pwede capture. Pagka gumanito, takes. Pagka gumanon, may bishop d4. Tingnan yung mga natatanaw ni Magnus. Oh, didepensahan nga yung pawn. Mapapahamak naman yung tore. Grabe, ang layo ng mga nakikita niyang diskarte. Lalim. Kaya pala napilitan na lang dito mag C6 para kahit papaano makahinga yung diagonal. Ayun, hindi pa binawi. Kinaslingan lang sa queen side. Ayun. Nag D5. Ayun na, bad move na naman ang kanyang kalaban. Knight B3. Ayaw talagang bawiin. Ang galing, oh. Anytime kasi may H4 eh. Knight D6. Ayun, binawi na. Queen E7. Threat yung pawn at nag-bishop C5 pin. So, hindi naman pwedeng capturein yan. Sasalubungin lang ng tore. Maku-queenless. Knight B6. Knight D4. Naku po, ito na. Ang dami ng pyesa. Tumpok-tumpok na. G6 para walang Knight F5. At nag-Knight E5. Tingnan nyo po kung gaano sumusugod, bumubulusok yung mga pyesa ni Magnus. Nag-F6 para paalisin ang Knight. At dito po mga kamatsas, hinatulan ni Magnus ang bad move na yan. Natumbukan niya ang brilliant move. Binigyan ng brilliant na grado ng computer engine. Ano kaya yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Knight E takes C6. What a move by Magnus. Grabe namang tira yan. Queen C7 at nag-Queen E3 check. Yun lang. Medyo sumablay. Ang continuation palang malupites. Knight takes Bishop. Kaso, parang ito yung magandang tira ng black. Tapos Knight A6. Teka muna, lamang ng isang pyesa pa rin. Pag nagalimbawa, nag-Queen C6 dito, ay may capture doon. Kulungan tore. O nga pala. O nga pala, kulong na nga pala yung tore doon pag nakuha to. Talo ka agad bigla o talbos ka agad ang black. Yun palang tamang continuation na miss ni Magnus eh. Queen E3 check at nag-King D7. Ayun, kinapture, capture. So lumalabas po ay 2 minor pieces sa isang tore at nag-H4. Ayun, para makahinga na yung tore. H5, threat, Bishop E6, H5. Okay, nandyan yung Bishop. May mga nakatagong panibat. Okay, wait lang po at lumalabo yung ating mata. Lumalabo. Balik tayo. G5. Okay. Kasi may pressure kasi kaya G5 iniwas na. Rook F1. Threat sa F6. Okay, pressure. Knight C4. Ang gulo ng laban nila, no? Queen F2. Threat yon. Knight A4. Okay, inatake yung pawn sa B2. Nag-Bishop F5 si Magnus. Lumamang bigla si Magsudlo. Yun lang. Dapat daw ang tira E4. Malalim na pala. E4 pala tira dyan. Knight A takes B2 and capture doon. Capture sabay Queen D4. Grabe, no? Para sa akin po, mas complicated, mas malalim ang freestyle. Mas malalim ang pisya random kumpara sa real chess. Mas malalim, mas malawak. Another stage of chess. Kasi talagang unpredictable yung mga kailangan maliwanag isip mo rito para makita mo yung mga gulo-gulo eh. Bishop F4, okay, grabe mali din ginawa. Dapat daw capture na yung bishop. Queen takes, tapos Queen B6. Okay. Yun nga lang po, dahil sa buhol-buhol ang pyesa, parang nakakalitong tingnan. Hindi natin masisisi Magsudlo, nakakalito rin talaga yung position eh. Queen D4, si Magnus, confused na rin sa position. Pero ang idea, pag kinapture to, may capture doon, check. Okay, pero ang accurate daw ay G3. Tapos ka-capture dyan and takes and then G4. Yan ang gusto ng computer. So, balik tayo. Sa Queen D4, King C6. Okay, atake. And depensa. Pero accurate daw is capturing pa rin tong knight. Pero nag-King C6, Bishop takes, Knight takes C5, Rook takes F4. Grabe, nakipagsabayan na si Magnus takes.
And dito mga kamatyas, puzzle number 2 tayo. Find the brilliant move na ginawa dito ni Magnus sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes D5. What a brilliant move by Magnus. Sacrifice na naman. Capture, Queen takes F6. Tangay ang tore. Knight D6 and capture. Pero still, 2 minor pieces pa rin. Ayun nga lang po, yung pawns. Napakaraming pawns. Queen takes A2. Aba, medyo lumalapit-lapit. Nakakatakot yung position ni Magnus. D4. Check. King. At nag-Queen A4. Di pa rin biro, oh. D5 check. Hanap din si Magnus sa mga counter-counter na mali ng tira. Ayun, dapat daw ay King C7. Equalize lang. Pag kumapture dyan, King B8. O, ganun lang pala. Equal. Pero, King C5, Queen takes H7, may tatamaan ba? May tatamaan ba yan? Ha? Teka muna. Wala bang check dito? Pag gumanon, check. Ay, oo, magiging dito. Wala nga palang check, may reyna. Ang bihira, makakapagtago na rin pag chumek ng knight, tago. Grabe, may ganun pala. Grabe, talas ang mata ni Magnus talaga, oh. Kaya pala, kung ako, ito lang nasa isip ko eh. Suportado pala yung square C2. So, King B6 ang ginawa para walang check. At nag-Queen G6. Grabe ka-accurate si Magnus. Sobra. Sobrang pag-control niya. Grabe, oh. Accurate talaga. May threat. King C7. H6. As long as yung Queen pala nandyan sa diagonal na yan, paliwala pala yung ganyang forma. Oh. Gumanon lang, oh. At dito po ay nag-resign na si Magsudlu. What a perfect execution. Beyond super complicated position. Grabe naman yan. Napaka-complicated na position, no? Na ano pa yun? Naisalba pa yun. Kasi, bakit po nag-design? Kasi pagka chumek dito, magkiking B1 lang. Baliwala yan, kahit ratartin ng check, ganun lang. O, matitempohan lang yan. O, pagka nag-Queen A4, H7. Grabe talaga, oh. Hindi pa pansinin, baliwala pala yan. Pag chumek dito, dito. Oh, walang kasunod eh. Pag chumek dito, wala talaga. Yan ang angat ni Magnus sa karamihan. Yung may mga nakakatakot na position, biruin nyo, nakaganyan, no? Sa akin, iritado na ako niyan. Yung pala, as long as nandyan yung queen, baliwala pala yung ganyang forma, wala palang patutunguhan yan. Grabe talaga si Magnus. Malupit talaga yung basa ng position niya. Okay, ito po yung update sa Grenke muna tayo, no? Tapos pasadahan natin yung sa Bangkok. Si Magnus ay 7 out of 7. Perfect. Marami pong mga matataas na ratings na tatakot sa Swiss system kasi pwede kang makaharap ng mga mabababang rating pero malakas. Pag natabla ka, ubos ang rating mo. Pero si Magnus naku po, pinatunayan niya kapag Swiss system at kung sino-sino lang ang kalaban, ginagawa niya lang popcorn, mga kamatyas. So, ibig sabihin, pang round robin talaga siya. Dapat tapatan na talaga siya ng mga mamaw talaga. Kung iba-iba lang, popcorn ng labas, mga kamatyas. Pinapopcorn lang. Grabe. Si Wesley, anong balita kay Wesley? Ayun, pang number 21 po, 5 points out of 7. So, ayun, nakapanalo na rin siya. Tabla nga lang kahapon kay Leon Luke Mendonca. Okay, at isang talo lang siya and 2 tabla. The rest, puro panalo. Kalaban niya nga mamaya, round number 8 ay si Gata Kamsky, mga kamatyas. So, siguro update natin. Yan, magkasunuran sila ni Gata Kamsky. Oh. Sila magkaharap. Okay, bawi ka Magnus. Siya ang first Fisher Random World Champion eh. Sana makabawi. Mahabol pa niya si Magnus. Kaso, 9 rounds lang to eh. Last 2 rounds na lang pala. Di na niya aabutan si Magnus pala. Grabe talagang Magnus talaga. At, lipat naman tayo sa Bangkok. Narito po ang mga magkakaharap sa top boards. O, ayan. Board number 2, si IM Consho. 6.5 kalaban si GM Lalit Babu ng India. Grabe, nasa top yung mga players natin. Bersamina, kalaban ay si Bernardsky, GM ng Ukraine. At si Nigel Short, board number 5, kalaban ay ang ating pambato na si FM Gian Arca. Ayan, okay, 6 points si Gian, no? So, tingnan natin. Maganda pa lang score nila Consho and Bersamina. Sana manalo sila sa kanilang ongoing na laban po ngayon, mga kamatyas. Hindi ko po ma-live, no? Kasi meron po kong turo mamaya ng 3:00. Ayan, sa mga gusto magpa one-on-one training, mag-message lang kayo sa Kamatyas Messenger natin para ma-set natin.
Okay po, nagwa one-on-one tutorial ako ngayon. Especially, chinecheck ko yung opening and foundation ng player. Especially sa mga may malapit ng tournament na lalaruan. Ayan, mga nagpapakonsulta po sa atin. So, contact lang kayo para mabigyan natin ng time. Ayan, at tumama po, hindi ko mailalive ngayon. Sayang, ongoing na laban nila ngayon. No? Okay, ayan po ang update natin. Sana manalo mga players natin. Si Gian, pag nanalo, GM Norm. Kung matalo man, secure na niya ang IM Norm. So yan po ang aking pagkakabalita kay Gian sa mga nag-comment, nag-post sa Facebook. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo at abangan natin ang mga susunod pang updates sa ating mga sinusubaybayan. Maraming salamat po.